Nangyari ang karanasan kong ito noong bata pa ako. 8 years old ako noon. Nakatira kami sa isang liblib na lugar sa Palawan. Masukal at hitik sa punong kahoy ang kinatitirikan ng aming kubo. Nasa kakahuyan ang aming tirahan. Bahay iyon ng aking lolo dahil ulila na ako sa ina at ang aking tatay ay nagtatrabaho sa Saudi. Sa mga lolo at lola ako iniwan para mapangalagaan. Mapanganib ang kagubatan, maraming pwedeng maging sanhi ng sakuna at mapanakit kung hindi mag-iingat. Ngunit sa paglipas ng panahon, nasanay na ako. Nasanay na rin akong wala si tatay. Dahil wala ang tatay ko, si Kuya Noel ang tumayong tatay-tatayan ko. Si Kuya Noel ay katiwala ni Lolo sa kanyang bukirin. Hindi pa ganoon katanda si Kuya Noel. Kasama ko si Kuya Noel sa pataniman. Madalas niya akong kwentuhan ng mga pakikipagsapalaran niya sa kagubatan. Madalas niyang ikwento sa akin noon nang tukisin daw siya ng mga baboy ramo. Anong ginawa mo, Kuya Noel? Tanong ko sa kanya. Kumaripas ang takbo, pero napagod din ako, kaya umakyat naman ako sa puno. Talaga, Kuya? Kaya lang, sa puno may sawa. Inilabas ko yung punyal ni Tatang. Sinaksak ko sa leeg yung sawa. Patay. Manghang-mangha ako sa mga kwento ni Kuya Noel. Minsan, sinabi sa akin ng lolo ko na wag daw akong masyadong nagpapaniwala sa mga kwento nito dahil ang Kuya Noel daw ay may malawak na imahinasyon. Ganun pa man, tila naging idolo ko si Kuya Noel. Hinangad kong maranasan din ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Ngunit isang umaga, ginimbal kami ng masamang balita. Nawawala raw si Kuya Noel. Nalaman na lang namin ni Lolo nang hindi na nagpapakita si Kuya Noel ng 3 araw. Sabi ni Ateng ni Kuya Noel, baka daw sumama na sa nililigawan niyang taga Manila. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta o kung naglayas nga ba o kung ano na ang nangyari sa kanya. May isang lugar sa kakahuyan na madalas puntahan ni Kuya Noel, ang ilog sa gitna ng kagubatan. Sabi ko sa lolo ko, baka nagpunta sa ilog si Kuya Noel. Kung nagpunta sa ilog ang Kuya Noel mo, bakit hindi pa siya bumabalik? Naisip ko, hindi kaya naengkanto si Kuya Noel. Sabi ng lola ko, baka raw nagbakasyon lang sa kung saan ang kuya. Babalik din daw ito, hintayin lang namin. Kung sa bagay, wala namang kaaway sa aming lugar ang Kuya Noel na maaaring gumawa sa kanya ng masama. Maliit lang ang aming komunidad at ang lahat ay magkakaibigan. Pagkamat nag-aalala ng lubos si Ateng, itinigil na nila ang paghahanap dito makalipas ang 1 linggong pagkawala nito. Kaagad kong na-miss si Kuya Noel. Wala nang nagkwekwento sa akin ng kung ano-ano. Wala na rin magtuturo sa aking gumawa ng saranggola, sepa at trumpo. Isang gabi, naalimpungatan na lang ako. May narinig akong kumakaluskos sa silong ng kubo. Hindi ko na nagawang gisingin ang lolo. May butas sa sahig na hinihigaan namin na maaaring silipin ang taong nasa silong. Bahagya kong itinupi ang dulo ng banig
para makita ko sa butas ang nasa silong. Nagulat ako. Si Kuya Noel. Nasa silong si Kuya Noel. Nakaupo siya sa lupa, parang may ginagawa. Sa tuwa ko, kaagad akong lumabas ng bahay. Nagpunta ako sa silong namin. Kuya Noel? Naaninag ko ang kanyang hubad na katawan na dahan-dahang tumayo. Nakatalikod siya mula sa kinatatayuan ko. May 3 metro din ang layo. Kuya Noel, ang tawag ko sa kanya. Noon, lalapitan ko na siya. Biglang may humawak sa braso ko. Christy! Nagulat ako. Napatingin ako kay Lolo. Anong ginagawa mo dito? Bakit gising ka pa? Si Kuya Noel, Lolo. Ha? Nakita ko siya. Saan? Ayun o, itinuro ko pa kung saan huling nakita na nakatayo si Kuya Noel. Pero nagtaka ang Lolo dahil wala naman tao roon. Wala naman na. Andi lang ho kanina, Lolo. Kung ano-anong iniisip mo, baka naaalala mo lang ang Kuya Noel mo. Kung talagang naririyan siya, dapat ay kinatok na niya tayo. Pasok na sa loob at tara nang matulog. Hindi na ako nakipagtalo kay Lolo kahit alam kong nakita ko talaga si Kuya Noel. Kinabukasan, muli ko siyang nakita nakatayo sa talahiban. Nagtatakbo ako palapit sa kanya, pero tumalikod siya. Kuya, hintay! Hinabol ko siya. Nakita kong lumalakad siya papasok sa kakahuyan. Sinundan ko siya. Kuya, hintay! Hintay, sandali! Ang sigaw ko. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang hindi man lang lumilingon sa akin. Nakasuot siya ng usual niyang kamiseta de chino na kulay pula. Pero wala akong natatandaan may kulay pula siya. Parati siyang nakaputi. Ang alam kong suot niya. Nakamaong siya na pambaba na nakatiklop ang pantalon hanggang binti. Nakapaalang si Kuya. Nakapagtatakang nakayapak lamang siya. Patuloy ko siyang sinundan. Patuloy siyang lumalakad nang hindi ako nililingon hanggang sa makarating kami sa ilog. Kuya! Kuya! Lumusong siya sa ilog hanggang umabot sa bewang ang lalim ng tubig. Walang gaanong naliligo sa ilog na yon. Bukod sa hindi umaagos, maputik daw ang ilalim na yon. Kilala din ang ilog na yon na pinamamahayan ng buwaya. Bagamat gusto kong sundan sa ilog si Kuya, hindi ko na nagawa. Naalala ko kasi ang babala ni Lolo. Tinawag ko na lang siya habang ako ay nasa pampang. Kuya Noel! Sa wakas, nilingon rin ako ni Kuya. Laking tuwa ko pero panandalian lamang. Ang kasiyahan kong muling makita si Kuya Noel na palitan ng masidhing pagkagimbal dahil nang humarap siya sa akin, putlang-putla ang kanyang mukha at may dugo sa kanyang noo. Napasigaw ako sa takot. Napaatras ako, natisod sa munting bato sa aking tapakan at ako ay napaupo sa lupa. Bumaling si Kuya Noel. Lumakad pabalik sa pampang papunta sa akin. Kinilabutan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Papalapit siya ng papalapit habang patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang noo. Umiyak na lang ako at napapikit ng mata. Pagmulat ko ay wala na si Kuya Noel. Napatayo ako agad. Nakita ko ang kabilang panig ng ilog na may gumagalaw mula sa talahiban at halaman ng ligaw. Laking gulat ko. Isang malaking buwaya yon.
takot ko ay nagtatakbo ako pabalik sa aming tinitirahan. Ikinuwento ko kay Lolo ang aking nakita at nasaksihan. Hindi ba't kabilin-bilinan namin sa iyo ng lolo mo na huwag kang pupunta sa ilog? Mapanganib doon. Nakita ko po kasi si Kuya Noel. Ha? Totoo, Lola. Maniwala naman po kayo. Anong ginagawa ng Kuya Noel mo sa ilog? Wala po, basta lumalakad lang po siya doon. Pero pagharap niya, dumudugo ang noo at putlang-putla siya. May 1 linggo nang mahigit na nawawala si Kuya Noel. May suspetsa ang lola na baka patay na ito. Pero ayaw niyang tanggapin ang mapait na posibilidad. Nang ikwento ko kay Lola ang nangyari sa akin, noon lang siya nagkalakas loob harapin ang kinatatakutan at pinangangambahan. Hindi na iba sa amin ang Kuya Noel. Para na rin siyang anak ni na Lolo at Lola. Ipinatawag kaagad ng Lola ang ateng ni Kuya Noel. Ayoko sanang isipin ito, Nene. Pero mukhang may ibig sabihin ang naranasan ni Christy. Ano hong ibig niyong sabihin, Lola? Hindi kaya patay na talaga si Noel? Ho? Paano nangyari? Naiyak ang ateng ni Kuya. Kalamayin mo ang loob mo. Mas mabuting harapin natin ito ng may tapang para sa ikatatahimik ni Noel. Naniniwala akong nagmulto siya sa apo ko at sa itsura ng kwento nitong si Christy, maaaring sa ilog namatay si Noel. Doon siya dinala para ituro kung saan ang kanyang bangkay. Narinig kong lahat ang pinag-usapan nila. Maging ako ay ayaw kong tanggapin na ang sinabi ni Lola. Hindi naglaon sa isang munting yungib na natatakpan ng mga halaman ng ligaw. Natagpuan ang pugot na ulo ni Kuya Noel. Hindi na natagpo ang buo ang kanyang katawan. Nagkapira-piraso na pala ito. Sinalakay ng buaya si Kuya Noel na siyang ikinamatay nito. Nailibing siya na maayos at napadasalan. Hindi na nagpakitang muli sa akin ang kanyang kaluluwa. Pero hanggang ngayon, naaalala ko pa rin si Kuya Noel at ang kanyang kabutihan sa akin. Masasabi kong malaki ang naging tulong niya sa aking buhay. Kaya't nagdalaga ako ng